Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa monitor natin na si Bagyong Hiner. Ayon nga po sa European Center, yung pinakasentro nga po nito ay andito nga po sa parte ng Ilocos Region. At ito nga po ay inaasahan natin na magdudulot nga po ng mga pag-ulan sa parte ng Luzon. At asahan nga po natin, apektado po niyan ang malaking bahagi ng Luzon, kasama po ang Central Luzon, even Metro Manila nga po, no, kasamang magkakaroon ng mga tsansa ng pag-ulan. Kung mapapansin nga po natin, no, hindi po maayos yung sirkulasyon ng bagyo dahil nga po ito'y nasa kalupaan at yung pagtama nga nung kanyang diametro sa Sierra Madre kagabi, at kaya yung kanyang kaulapan ngayon ay sabog-sabog nga po yung kanyang pag-ikot. At ito nga po ay posibleng mag-re-intensify kapag nandito na nga po sa parte ng West Philippine Sea, dahil anumang oras mamaya bago magtanghali, ito nga po ay nasa karagatan na nga po ng West Philippine Sea, at ito po ay mag-i-intensify pa at patungo nga po dito sa may parte ng China, or dediretso po yan dito nga po sa may parte ng Vietnam. Habang yung habagat naman ay patuloy na nakaka-apekto sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, kasama rin po ang Cagayan Valley, Central Luzon, Rizal, Quezon, Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique, Negros Occidental, natitirang bahagi ng Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, at natitirang bahagi ng Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula, Bar-MM, Sorsogon, Caraga, and Northern Mindanao. Kaya saan pa rin natin, mataas pa rin po ang mga tsansa ng pag-ulan dyan. At yung minomonitor naman po natin isang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito nga po, mataas pa rin ang tsansa na pumasok sa ating PAR. At lalabas din naman po ito kagad, pero ito nga po ay posibleng maging si Bagyong Helen. At meron nga po tayong posibleng panibagong sama ng panahon na imomonitor sa ating advanced weather forecast. Nakataas nga po yung storm wind signal number 1 pa rin. Ito po, galing po ito sa ating bagong pag-asa DUST. Dito pa rin po sa may Babuyan Island, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Abra, Kalinga, Isabela, Mountain Province, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Pangasinan, Zambales, Pampanga, Bataan, Bulacan, Quezon, Polillo Island, northern portion ng Rizal at northern portion ng Metro Manila. Diyan po nakataas ang mga storm wind signal number 1. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast na mapapansin nga natin yung pagkilos ni Bagyong Hiner, at ito nga po, no, ay possible by 5 PM mamaya. Ito po ay lalapit na, no, o didikit na sa guhit ng ating PAR line palabas ng Philippine Area of Responsibility, habang nakapasok na nga itong posible na nakapasok itong si posibleng Bagyong Helen. At pagdating naman po ng September 18 ng umaga, asahan na lamang po natin, apektado na lamang po tayo ng habagat, at ito po makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan dahil nga po sa paglakas ng habagat. Pagdating naman po ng September 19, mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan dahil nga po sa habagat, lalong-lalo na po yung western section ng ating bansa. Pagdating naman po ng September 20, mataas pa rin po mga posibilidad na pag-ulan, lalong-lalo nga po sa hapon dahil pa rin po yan sa habagat. Pagdating naman po ng September 21 and 22, dito nga po ay magiging maayos at maganda naman na po ang lagay ng ating panahon, at wala na tayong inaasahan na anumang posibleng malalakas na pag-ulan maliban na lamang sa mga thunderstorm. At yung parte lamang ng Ilocos Region yung may mga tsansa ng posibilidad na pag-ulan. By September 23, magkakaroon pa rin bagong sama ng panahon, pero sa labas po yan ng ating Philippine Area of Responsibility, hahatakin po niyan yung habagat. Pagdating naman po ng September 24,
wala naman tayong nasa malalakas na pag-ulan, mataas lamang yung mga tsansa ng mga thunderstorm. Pagdating naman po ng September 25, ganun pa rin po, maayos at maganda po ang lagay ng ating panahon. Pero pagdating po ng September 26, dito nga po meron tayong posibleng imomonitor na panibagong sama ng panahon na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon nga po, mataas ang tsansa niya na pumasok muli ng ating bansa. At ito nga po yung i-monitor natin kung ito nga ba ay mataas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.